Kung pababa ang popularity ni Inday Sara, si Martin never tumasa. Sir Badong, is your government even aware of the rampant smuggling in your respective Bureau of Customs? Aware na aware po lahat eh. Dahil yung sigarilyo, may na ano eh. Sa sigarilyo po, merong pinabili si Senator Gatchalian ng presyo ng sigarilyo ay napakamura. Bakit daw nagrarally ang mga INC, Sir Badong? Pointless yan, sabi pa ni si Rods. If dito akala niya mga freebie-minded ang mga tao dito. Milyon po yung papakilusin nila eh. Kung pointless, ibig sabihin hindi makikinig yung mga congressman na idolo mo. Pag hindi po nakinig, maganda rin po yung punto, pahabain na lang natin. Pointless daw yung ginagawa ng Iglesia ni Cristo. Sa tingin mo ba pinagplanuhan nila yan, nag-aksaya sila, manpower, lahat? Nag-ambagan yan pang-bus, nag-ambagan yan para sa pagkain, lahat po plinano nila ng matagal. Sa tingin mo, ano lang, wala lang? May mensahe yan, no? Yung mga vlogger po ni BBM at saka BBM supporter, hindi man nila naunawaan yung mensahe na yan. Naunawaan po yan ng mga politiko, no? Sasabayan ba nila? Makikipagmatigasan ba yung mga politiko na to laban sa Iglesia ni Cristo? Kasi maaring hindi mo naabot ng utak mo 'yon kasi sa tingin nyo, ganito kasi ang tingin ng lahat eh. Pag bobo kasi tumingin, ganito. Mag-rally ka lang, napabagsak nyo na ba si BBM? Ganun kaagad yung tanong eh, di ba? Pag nag-rally ka, isang rally, gusto nila bagsak agad. Hindi naman po ganun yun. Sa mga nagra-rally po, kaya nga, subukan nyo na huwag pakinggan yung Iglesia ni Cristo. Subukan ninyo na nag-peaceful rally sila, walang nakinig. Di ba? Alam niyo yun, yung unahin ninyo yung problema ng bansa. Lagi po yan. Lagi po yan. Naliligaw na naman. Ano sinabi kong kakaiba sa sinasabi ng Iglesia ni Cristo? Sabi niya, peace prayer rally nga pero iba DDS vlogger, nililigaw ang mga tao. Hindi po maliligaw. Sa luneta pa. Para ipanawagan at iparamdam sa mga leader. Nag-show of force na po yung mga Iglesia ni Cristo. Eto kami seryoso kami. Yan po ang rally po, lalo na yung milyon. Seryoso kami sa panawagan, unahin ninyo, lutasin ang mga problema. Yan po yan. No? What if biglang dumating si Marcos? Hindi po darating si Marcos. Pag dumating po yan, makakarinig po siya ng Duterte. Alam niyo po, ikaw ba presidente ka ng Pilipinas? Ire-risk mo ba na mapahiya ka sa rally na yun? Sa tingin ba ninyo walang Duterte supporter na Iglesia ni Cristo? Ganun po ba yung pagtingin ninyong lahat? Na wala namang Duterte supporter na Iglesia ni Cristo? Kasi kayo po Iglesia ni Cristo, pamunuan kayo ng Iglesia ni Cristo. Nakapagpalabas kayo ng milyon. Tinitiyak ko sa inyo, milyon po yan. Tapos hindi kayo pinansin, tinuloy pa rin po yung impeachment. Ano ang susunod na hakbang ng Iglesia ni Cristo? Kasi kami, alam na namin yung susunod na hakbang eh, di ba? Secret. Alam na namin. Sabay sikreto eh. Kasi ano pa bang mapayapang paraan
yung pwede mong magpahayag. Rally, 'di ba? Mapayapa na nga, hindi pa kayo nakikinig. Gusto pa rin ninyong ituloy yung binoto ng 32 milyong tao ay, itutuloy niyo pa rin na ma-impeach sa kapritsyo lang ng ilang congressman na ang boto ng mga yan, hindi pa walang congressman, tinitiyak ko po sa inyo, walang congressman na may botong 1,000,000. Ibig niyong sabihin itong mga congressman na 'to, na ang boto ay, suwerte ng makaabot ng daang libo, sila ang magpapasya para sa 32 milyon? Hindi po. Si Rods, sinubaybayan ko ang katangahan mo mula pa nung 2024 boy, nagmumukha kang engot sa linyada mo. Millions yan, Boss Buds. Sa t-shirt pa lang, para lang baliwalain. Hindi nila alam yun eh. Di ba? Hindi niyo alam yan. Tinataya ng iglesia, nagsushow of force ang iglesia ni Kristo para makinig kayo. Mapapahiya, magkakahiyaan na kayo eh. Magkakahiyaan na po kayo ng iglesia ni Kristo pag hindi nyo sila pinakinggan. Kasi wala lang. Yung mga BBM vloggers, hindi po nila naintindihan yan. Pero alam po ng mga politiko yung mensahe. Alam po nila yung mensahe. Kaya nga humihirit sila. Hindi na, sino po ang politikong umatake sa iglesia? Meron, yung Makabayan Black lang. Poprotektahan daw ng iglesia si BP Sara. Pero yung iba, Duterte lang ang inatake. Wala po maglalakas loob na banatan yung iglesia ni Kristo. Ang rally is para ipakita sa mga congressman na ganito karami ang pwedeng mawala sa boto nyo. INC po ako. Kasi hindi po yan, alam nyo, sa totoo lang, hindi nyo po kami mapapaniwala na nag-iba po ng layunin yung iglesia ni Kristo. Niloloko, ibig nyo sabihin, manloloko yung iglesia ni Kristo. Yung announcement nila ng una, na tuwan-tuwa kaming mga DDS. Mga Duterte supporter, tuwan-tuwa kami. Mga kulto ni Digong, tuwan-tuwa kami dahil pumapabor sila, ayaw nila ma-impeach si BP Sara. Ibig nyo sabihin, binago na yan? Hindi na ganyan? Wala po akong paglilinaw na sinabi ng Iglesia ni Cristo na hindi na kami anti-impeachment. Pro-impeachment na kami. Dalawa lang po yan eh. May impeachment po ngayon. Yan bang rally ng Iglesia ni Cristo, pro sila o anti-impeachment? Kahit na ano pong pambobola ninyo, anti-impeachment po sila. Ngayon, timing din po. Na-timingan din po ng Iglesia ni Cristo na napakarami pong disgruntled na. Marami na pong umaayaw dito sa gobyernong to. Hindi po dahil sa propaganda lang, hindi po. Hindi nyo sinasagot eh. Daan-daang bilyon ang mga walang kasagutan. Binenta yung ginto. Nasaan? Yung mga flood control project, nasaan nakatayo? 117 billion sa PDIC, nasaan? Kinuha sa PhilHealth, nasaan? Yung sinasabi nilang may tao raw yung mga binibigyan nila ng akap at iba pang ayuda. Nasaan yung pangalan? Mag-iisang buwan na yung challenge kayo ni Shelo Magno. Sige po, pengi po kami mga pangalan ng pinagbigyan nyo. Wala naman naglalabas ng mga pangalan ng binigyan ng ayuda. Hindi po yan confidential fund. Hindi po confidential yan na, binigyan ka pala ng ayuda. Hindi po ganun yan. Makikita po doon. Baka naman nakalagay, kayo pong mga hindi nakatanggap ng ayuda, dapat po nagde-demand kayo. Nasaan yung mga listahan na yan? Mamaya, nakalista kayo doon na nabigyan kayo. Wala kayong tinanggap. Mapanlin lang po talaga ang ibang mga vlogger. Kaya dapat maging mapagmatsyag po tayo. Kaya nga po nag-announce ng INC na pwede lahat sumama dahil ayaw nila sa ginagawa nila kay BP Sara. Correct.
5,500 neurons and dendrites left on Marcos Jr.'s brain. Sa 10, Saudi Arabian Riyal. Madami talaga tao sa Quirino, INC yan nag-organize. Kung DDS. Pwede po ba umattend si BP Sara at Tatay Diggs Serbads? Hindi po natin masagot yan. Sila lang po makakasagot niyan. Mabuti Serbads, tawa, ibang vlogger, pikon agad. DDS ang INC. Kung hindi kami DDS, hindi kami magsasalita tungkol sa impeachment. Common sense lang. Tsaka si Marcoleta po, remember, INC yan. Tumatakbo po yan. Sa ilalim po ng di kaya masyadong pasaway ang gobyerno na to at puro utang para pahirapan nila ang sunod na government. Sana walang manabutahe sa rally. Toro. Bawal daw umattend ng mga politiko para walang bahid politika ang peace prayer rally. Kung sabotahe, syempre may paghahanda naman siguro dyan yung iglesia. Nariyan siguro nakakalat yung scan nila. Merong security force yung iglesia, di ba? Scan. Dito sa Surigao at Agusan, Sir Buds, sa Butuan City ang rally. Ayan. Kaya nga po, sa Davao din, mukhang malaki rin yung rally nila ron. Tsaka kami po mga Duterte, tayo po mga Duterte, ginagalang natin na rally nila yan. Sasama lang tayo, kaya kung maaari po talaga, mag-suit po kayo ng, ng mga puting t-shirt. Boss Baz, nagparehistro naman pala si Bacali sa Comelec sa Tacloban. Bakit tinanggal ba siya? Masarap pong yan. Yan po, masarap pong subaybayan yan kung rehistrado tapos hindi pa rin sinama. Hindi na nila pwedeng ikatwiran yung iba. Kasi ang kinatwiran, narinig natin, no? Hindi rehistrado. Boss Baz, zero. If sige, magtanim ka pa ng conspiracy theories dito, buwang na palibasan na niniwala ka sa mga tanso vloggers, lalo na yan si Bukbok. Nasa Japan si BP, baka dediretso na sa US yan. Binalita po ba ng paid stream media ang pag-alis niya? Wala na po. Alam niyo mga mainstream media. Kaya wala na po sa kanila naniniwala eh. Talon-talo po talaga sila ng mga ng mga Net25, SMNI. Andun ang politikong si Marcoleta, zero. Talinuhan mo lang, zero. I'm deeply impressed with INC's conviction. 2025 na, pero nasa issue pa din sila ng CF ni BP. Pero issue kay BBM at tamba ng nag-mutate na, tumataas na mahirap. PDIC fund, kay Tamba, issue pa ang pagtanggal sa kay Ma'am Nene, AKAP, etc. Parami ng parami, no? Parami ng parami yung issues. Lalo na yung mga nabubulgar ngayon lang. ICC left Quadcom and Trillanes, may big problem sila kay Trump. Tahimik nang magjowang si Trillanes at Haideria. I feel awa kay President Rodrigo Duterte, hindi pa rin nila tinigilan. Yun lang po yun eh. Kaya po nila hindi tinitigilan yung mga Duterte. Yan lang yung chance nila para mapumunuan ng bansa. Sa parehas na laban, hindi po sila. Let's support the INC Peace Rally para sa mamamayang Pilipino ito. Correct. Ilang oras o araw kaya tatagal ang rally? Wala naman po silang sinabi na tuloy-tuloy po yung rally, di ba? Parang isang araw lang po. Kaya kaya ng INC mag-organize ng ganyang rally. Matiwasay, well-organized. 1K more new portalets. Na marami maging mapayapa ang rally bukas. Ako naman, tingin ko mapayapa naman. Sanay naman yung iglesia ng mga malaking pagtitipon. Estimated Serbadong dito sa Davao City mamaya ay nasa 200 to 300K. Ano po ang positibong pananaw nyo sa mangyaring National Rally for Peace para bukas? Siyempre, positibo po sa akin
Yung makinig sila sa Iglesia ni Cristo, ano ba panawagan? Unahin yung mga problema, hindi po yung mga pulitika na impeachment. Wala po, talo po yan, eh, kasi lalo niyong pinagbibiyak-biyak. Unahin nilang problema, kalimutan na yung pamumulitika sa mga Duterte. Ang dami pong problema ng Pilipinas, eh. Pinakamataas po ang bilang ng kahirapan. Mag-isip talaga kayo ng solusyon, hindi po yang yan lang po. Beside diyan, 'pag tinuloy po nila, positive pa rin po 'yun dahil pinakita po nila sa pinakamalaking puwersa, isa sa pinakamalaking puwersa ng political, power dito sa Pilipinas. Alam niyo na 'yung ibig ko sabihin, pinakita lang nila na wala kaming pakialam sa Iglesia ni Cristo. Kaya positive pa rin po 'yun. Samantalang kasama ninyo yung mga DDS sa panawagan niyo, yung kabilang panig, eh, walang pakialam. Gano'n lang. Kaya ako wala sa'king negative 'pag mga win-win ako lagi, eh. Lagi pong 'pag mayroong kumilos yung mga tao, lagi pong win-win sa'kin 'yan. Eto po, kumpirmado, Chavit Singson drops out of Senate race. 'Yan. Sa Mall of Asia Arena, said he will no longer pursue his candidacy due to health reason. Matapos ang mahabang pag-iisip, ang desisyon ko po, hindi na po ako tutuloy sa aking kandidatura sa Senado. Ayokong ipilit kung ang aking kalusugan ang maaring magdusa. Yan po, ramdam ko po ang inyong pagmamahal sa akin at inyong patuloy na paniniwala sa akin. Ang overwhelming na suporta, alam ko na puso ko po, panalo na ako. Ayan po ang pahayag ni Singson. Kumpirmado po na hindi na po siya tatakbo. Kita nyo, instant sagot. Si Erwin ba di pa magwi-withdraw? Hindi po. Wala po siyang pahayag. Wala po siyang pahayag na hindi na tatakbo. Walang ganun yan si Tulfo.